Bashar al-Assad, bakit nga ba pinabayaan lang ng kanyang mga sundalo? Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Siya si Farhan al-Kholi, 23 anyos at dating sundalo sa hukbong sandatahan ng Syria. Dahil sa kaliitan ng sahod na nagkakahalaga lamang ng $40 kada buwan at pagiging demoralized, nagdesisyon siyang iwan ang Syrian military. Ang kanyang dating assignment ay sa isang outpost na malapit sa lungsod ng Idlib na hawak ng mga rebelde doon. Ang nasabing outpost ay dapat na may nakatalagang 9 na sundalo, ngunit 3 lamang silang inilagay doon. Dahil sa korupsyon, karamihan sa kanyang mga opisyal ay hindi na nagpapakita doon. Dagdag pa rito, isa sa kanyang mga kasamahan ay hindi pinahintulutang magdala ng baril dahil sa pag-aakalang may diferensya ito sa pag-iisip. Sa loob ng maraming taon, nanatili sa kalapit na frontline ang mga rebelding Hayat Tahrir al-Sham or HTS. Nanatili sila doon habang nakahinto ang digmaang sibil. Subalit noong Miyerkules ng November 27, nakatanggap si Kholi ng tawag mula sa kanyang mga opisyal at sinabing paparating na ang mga rebelde sa kanilang direksyon. Sinabihan siya nito na manatili sa kanyang pwesto at lumaban. Pero sa halip na sumunod sa utos, binitiwan ni Kholi ang telepono, nagpalit ng damit pang sibilyan at iniwan ang kanyang baril. At habang naglalakad palayo sa kanyang outpost, nakita niya ang iba pang mga kapwa sundalo na ganoon din ang ginagawa. Those who were with me in the room, I no longer know anything about them. Everyone went in a different way. Some went this way, others went that way. I wanted to reach the highway, because if I reached the highway, I would no longer worry. I reached Home, I reached Homs. I have no problem. I saw all the people gathering. It was over. They fled. The whole area was gone. I said, praise be to God. I am here. By God Almighty. When they said that the whole area had fallen, I started to cry with joy. Sa loob lamang ng halos 2 linggo ay tuluyang nilusob ng mga rebelde ang kabisera ng Damascus upang pabagsakin ang rehimen ni Bashar al-Assad, habang unti-unti namang naglalaho ang kanyang mga sundalo. Sa mabilis na pagbagsak ni Assad, nagwakas din ang 13 taong digmaang sibil sa Syria na kumitil sa buhay ng libu-libong mamamayan doon. Maliban kay Kholi, nakapanayam din ng Reuters ang ilan pang mga sources, kabilang na ang 2 tumakas na sundalo, 3 takas na opisyal at 2 commander ng militanteng Iraqi na nanungkulan para kay Assad. Nakapanayam din nila ang isang source mula sa Syrian Security Group at isang individual na pamilyar sa mga teroristang Hezbollah sa Lebanon. Batay sa mga sources at sa mga intelligence document na nakalap ng Reuters sa isang abandonadong military office sa Damascus, napag-alaman kung papaanong unti-unting humina ang dati ay kinatatakutang puwersa ni Bashar al-Assad. Ang paghina nito ay bunsod umano ng pagbagsak ng moral ng mga sundalo, labis na pag-asa ng gobyerno sa mga foreign forces at sa tumitinding galit ng mga sundalo dahil sa korupsyon sa kanilang hanay. Karamihan sa mga sources ay humiling na huwag na silang pangalanan dahil sa takot o sa kawalan ng pahintulot na magsalita tungkol sa mga isyong ito. Mula nang magsimula ang digmaang sibil sa Syria noong 2011, unti-unting umasa ang gobyerno ni Assad sa kaalyadong bansa na Iran, sa mga military advisors nito at sa mga militanteng kaalyado rin nila. Pero biglang nagsialisan sa Syria ang nasabing mga military advisors ng Iran nang magsimula ang mga airstrike ng Israel sa Damascus ayon sa isang Iraqi commander. Umalis naman ang puwersa ng Hezbollah mula pa noong buwan ng Oktubre upang mag-focus naman sa tumitinding laban ng Hezbollah at Israel sa Lebanon. Ayon sa isang koronel sa Syrian Army, 2 sources mula sa internal security at isang Lebanese security staff,
hindi na daw nagfa-function ang Central Command ng Syrian Army matapos silang iwan ng mga opisyal ng Iranian at Hezbollah forces. Dahil dito, nawala ng strategic defense ang Syrian Army, lalo na ang mga nakatalaga sa depensa ng Aleppo na pangalawa sa pinakamalaking lungsod. Sa kabilang banda, ayon sa International Crisis Group, ang mga rebelding grupo sa Hilaga ay gumugol naman ng maraming taon upang magkaisa sa ilalim ng isang operations command na may kakayahang makipag-coordinate sa mga mas maliliit na unit bagaman konti lang ang kanilang bilang kumpara sa Syrian Army. Sinubukang kunin ng pahayag ang kasalukuyang kinatawan ng Syrian Army hinggil sa mga pahayag na ito pero tumanggi itong magsalita. Ayon sa leader ng rebelding HTS, bubuwagin daw nila ang security forces ng Syria. Tumanggi namang magsalita ang mga kinatawan ng Iran sa United Nations at ang mga kinatawan ng militanteng Hezbollah at Iraqi tungkol sa desisyon ng HTS. Noong huling bahagi ng November, habang inaatake ng mga rebelde ang lungsod ng Aleppo, hindi umano binigyan ng malinaw na plano ang mga unit na naka-assign doon. Sa halip ay inutusan silang magdesisyon para sa kanilang sarili o di kaya'y umatras pabalik ng Homs upang mag-regroup doon. Ayon yan sa dalawang source ng Syrian Security Agency. Matapos ang 2 araw ay bumagsak ang lungsod ng Aleppo nang wala man lang nagaganap na malaking labanan. Isang bagay na ikinagulat naman ng head ng Syrian Army. Naiwan lamang sa lugar ang isang maliit na hukbong Syrian na walang pagkakaisa. Ayon sa mga source, nagkaroon ng kakulangan sa mga military units dahil maraming opisyal doon ang tumatanggap daw ng suhol para lamang makaligtas sa conscription ang iba, habang ang ibang sundalo naman ay pinauwi na sa kanilang mga bayan para ang mga opisyal na lamang ang kumubra ng kanilang mga sweldo. Batay sa datos ng grupong Military Balance noong 2020, tinatayang nasa 130,000 na lamang ang sundalo ng Syrian Armed Forces. Nagpapakita umano ito ng malaking paghina ng puwersa ng Syria dahil sa napakatagal na digmaang sibil doon at dahil sa pag-transform ng military organization patungo sa isang militia-style organization. Ayon naman sa isang opisyal sa US, nakatanggap umano ang Estados Unidos ng intel report na malaking bilang ng mga Syrian Army ang tumalikod na sa kanilang mga tungkulin, habang ang iba naman ay lumipat sa kabilang panig. Mayroon din anyang ilang mga opisyal na tumakas papuntang Iraq. Hindi naman nakapagbigay ng eksaktong detalye ang pahayagang Reuters tungkol sa kakulangan ng manpower ng military o kung gaano kadami ang nabawa sa puwersa nito. Pero inilarawan ng mga sources na ang mga opisyal at sundalo ng Syrian Army ay demoralized na dahil sa hindi tumataas na pasahod sa kanila sa kabila ng tagumpay na nakamtan ng rehimen noong mga nakaraang taon. Gayunman, sinasabing mas yumaman daw ang pamilya Assad matapos ang unang bahagi ng digmaang sibil. Ayon pa sa isang dokumento na nakuha ng Reuters noong November 28, nagpadala daw ng liham ang General Command of the Army and Armed Forces ng Syria kung saan ipinag-uutos sa liham na ang lahat ng kasundaluhan ay maghanda sa labanan. Nakarating ang utos hanggang sa Air Intelligence Directorate na isa sa mga pinakamalapit na military agency ng pamilya Assad. Pero tinawag daw ng Air Intelligence Directorate ang kanilang mga sundalo ng mga tamad dahil nasakop na mga rebelde ang ilang mga checkpoint sa timog Syria noong December 1 at tinakot na parurusahan ang mga sundalong nakatalaga doon. Pero sa kabila ng mga banta mula sa itaas, nagpatuloy pa rin ang pagdami ng mga sundalo at opisyal na tumatakas sa kanilang mga tungkulin. At sa halip umano na harapin ang mga rebelde o kahit ang mga walang armas na realista ay hindi nila ginawa. Sa maraming mga video na kumalat online, makikita ang ilan sa mga sundalo na nagpalit ng kanilang mga damit at nagsiuwi na lamang. Natagpuan pa ng Reuters ang ilan sa mga military uniforms na nakakalat na lamang sa kalsada ng Damascus. Dagdag pa rito, marami din sa mga mid-ranking officials ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya dahil hindi man lamang daw nakikita ng gobyerno ang mga sakripisyo at tagumpay ng kanilang puwersa noong unang bahagi ng digmaan.
at hindi man lang daw inappreciate ito sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang sahod at pagbibigay ng mas maayos na kalagayan. Noong 2020, nang maibalik na kay Assad ang kontrol sa lahat ng pangunahing lungsod at mga kalsada na nag-uugnay sa kabisera ng Damascus, nagkasundo ang Russia at Turkey na i-freeze ang lahat ng aktibidad ng mga frontliners na naging dahilan naman upang samantalahin ng ilang mga rebelding grupo at pangkat etniko na hatiin ang ilang probinsya sa bansa. Nagpatuloy din ang pagbagsak ng ekonomiya ng Syria dahil sa mga sanctions naman ng US at sa pagkawala ng pinansyal na suporta ng ibang bansa. Pinalala nito ang sitwasyon ng mga mamamayan, pero hindi naapektuhan ang mga oligarko at mga elit na may kaugnayan sa pamilya Assad. Nakadagdag umano ito sa pagiging demoralisado ng marami sa bansa. Bukod pa rito ang lumalalang inflation o ang paghina ng purchasing power ng Syrian pound. Ayon kay Colonel Makhlouf, opisyal ng Engineering Brigade, karamihan sa kanila ay takot magreklamo sa mga korupsyong nagaganap. Dahil ayon sa kanya, sino mang magreklamo ay agad na nililitis ng isang military trial, kung saan isa siya sa maraming nakaranas nito. Nakatanggap siya ng assignment sa bayan ng Hama pero iniwan niya ito bago bumagsak ang bayan sa kamay ng mga rebelde noong November 5. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit marami sa mga opisyal ay nagkaroon ng matinding hinanakit sa rehimen. Si Kohli ay isa lamang sa mga saksi sa mga korupsyong ito sa hanay ng Syrian Army. Ayon sa kanya ay tumatanggap lamang siya ng 500,000 Syrian pound isang buwan. Katumbas yan ng $40 o mahigit 2,000 piso. Madalas ay ninanakaw ang rasyon na ipinapadala sa kanila kaya't napupunta din ang sahod niya sa pagbili ng dagdag na pagkain. Ilan sa mga kasamahan niya na may pera ay nagbabayad ng $100 sa kanilang mga opisyal para lamang makawala sa serbisyo. Kaya't ang kanyang brigada na dapat sana ay may 80 sundalo ay mayroon lamang 60. Inilarawan din ni Kohli ang hindi magandang trato sa kanila ng mga opisyal kung saan ayon sa kanya ay pinaghuhukay daw sila sa lupa kahit sa gitna ng initan o matinding taglamig. Nakausap din ng Reuters ang isang sundalong nagngangalang Zuhir, 28 anyos, at naka-assign sa logistics. Ayon kay Zuhir, nasaksihan niya na may ilang mga opisyal na nagnanakaw ng gasolina at generator para ibenta. Iniisip lamang umano ng mga opisyal na ito kung paanong yumaman sa halip na paglingkuran ng tapat ang sandatahang lakas ng Syria. Bagaman naglingkod siya kay Assad sa loob ng mahabang taon, natuwa siya nang umabante ang mga rebelde kung saan meron din siyang mga miyembrong kamag-anak. Nagsimulang umasa si Assad sa suporta ng kanyang mga kaalyado nang magsimula ang pag-aaklas noong 2011. Nagpadala ang Russia ng jet fighters na bumomba sa mga posisyon ng mga rebelde, habang nagpadala ang Iran ng mga military advisors at mga fighters ng Hezbollah. Kasama rin ang mga militanteng suportado ng Iran mula sa Iraq at isa pang grupo na binubuo naman ng mga Afghan Shiite fighters. Ang kanilang fighting skill ay malayong malayo kumpara sa skills ng mga sundalong Syrian. Ayon sa isang commander, mayroon daw mga Syrian platoon na dapat sana ay binubuo ng 30 sundalo pero 8 lamang ang nandoon. Madalas nga daw ay niyayaya ng mga foreign fighters ang mga sundalong Syrian na makisalo sa kanilang pagkain dahil sa awa sa mga ito. Karamihan din daw sa mga dayuhang militante at mga Hezbollah ay walang respeto sa mga sundalong Syrian. Mababa ang kanilang pagtingin dito dahil wala daw silang tiwala sa kakayahan ng mga ito at kadalasan ay ayaw makipaglaban na kasama ng mga sundalo dahil yan sa baba ng tingin sa kanilang skills. Sinasabi namang humina ang presensya ng mga sundalong Iranian sa Syria mula nang umatake ang Israel sa isang Iranian consular compound sa Damascus matapos na salakayin ng Hamas ang Israel noong October 7, 2023. Dahil sa pag-atake ng Israel sa Syria, marami sa mga sundalong Iranian doon ang nagsialisan sa bansa na naging dahilan ng paghinari ng operasyon ng Syrian Army. Lumala pa ito nang umalis ang grupong Hezbollah sa Syria. Sa madaling salita,
Sa day 1 pa lang ng labanan sa Syria ay alam na nilang talo na ang rehimen sa mga rebelde.